Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado sa loob ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Saturday within the octave of Easter. Pagbati po sa lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Binabati ko rin po ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng mga benefactors namin sa inyo pong mga pagtulong at pagpapaabot ng mga suporta sa amin. Ang aming pong pagkilala at pasasalamat ay pinapaabot namin sa inyong lahat. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito, Sabado sa Oktaba ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Mga kapatid, sa araw na ito, atin pong pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Ito po ay mula sa 16 na kabanata, mga talata 9 hanggang 15. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ngayon ay nagsasabing, The News of Mary Magdalene and the Unbelief of the Apostles. Inihatid po ni Maria Magdalena ang balita tungkol sa kanyang naging karanasan kung paanong nakita niya ang libingang walang laman at nakita niyang muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Subalit ang mga alagad ay hindi agad makapaniwala. Sabi nga, this news is too good to be true. Parang hindi agad-agad madaling paniwalaan. Napakaganda ng balita para maging totoo. Kaya ang mga alagad hindi agad nakapaniwala. Mary Magdalene is known as the first witness to the Lord's resurrection. Isang babae po ang unang saksi sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at siyang unang nagatid ng balita sa mga minamahal na alagad ng Panginoon, subalit ang babae ito ay hindi agad pinaniwalaan. Hindi po ito nagkataon, hindi aksidente. May plano ang Diyos kung bakit isang babae ang ginawang unang saksi ng katotohanan ng muling pagkabuhay ni Hesus. Ang tawag nga po ni Santo Tomas de Aquino kay Santa Maria Magdalena ay the Apostle of the Apostles, sapagkat siya ang unang tao na hinirang at pinili para maging saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. And throughout the New Testament, marami pong interactions ang Panginoong Hesus sa mga kababaihan. Kahit na may batas na nagbabawal to interact with women, pero ito po ay binabangga ng ating Panginoong Hesus. Malaya siyang nakikipag-usap sa mga babae. Malapit ang puso ni Jesus sa mga itinuturing na second-class citizen sa lipunan noong mga panahong iyon. And women were considered as second-class citizens sapagkat ang mga babae ay binigyan ng halaga at papel sa buhay ng Panginoong Jesus. O di nga ba, ang mga babae po ang naghanda para sa paglilibing sa ating Panginoong Jesus, yung paglalagay ng langis sa katawan ng ating Panginoon. They were the ones who were present when Jesus was on His way to His crucifixion doon po sa Kalbaryo. Kaya hindi binabaliwala, binibigyan ni Jesus ng halaga ang mga kababaihan. And women basically had the role of being intuitionally and emotionally in tune with Jesus. They are receptive, while men are known as doers. Jesus counted on men for action, and He counted on women for understanding. The unbelief of the apostles. Ang mga alagad ay hindi agad naniwala sapagkat, sabi ko nga, masyadong magandang balita para maging kapanipaniwala at totoo. Pangalawa, isang babae po ang nagatid ng balita. And women
were considered as second-class citizens in biblical times. Mababa po ang tingin ng mga lalaking Hudyo sa mga babae. Sino ka para maghatid ng mabuting balita tungkol sa pagkabuhay ni Jesus? Parang ganun eh. Pero, sabi nga, kahit sino pa ang nagdadala ng balita kung totoo, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. The apostles were stubborn, they were mourning, they were weeping, and yet they were blinded by their ignorance and the true understanding of the meaning of the Scriptures. Sinabi ng Panginoon, piniliwanag ang banal na kasulatan, hindi pa rin sila makapaniwala. But Jesus did not despair on His apostles. He gives them extraordinary mission despite being doubtful about the truth of the resurrection. Kaya hindi po bumigay ang Panginoon sa kabila ng katigasan ng ulo at kawalan ng paniniwala ng mga alagad. Jesus sees and understands the stubbornness and the reluctance of His apostles. He gently understands them in their situation. Matigas ang ulo, kulang sa paniniwala, mababaw ang pang-unawa, kaya sa krus pa nga lang, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin po sila, hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Ano nga ba mga aral ay tinuturo ng kwento ng mabuting balita? Una, the truth is not negotiable. What is true will always be true. Kahit sino nagdadala nito, bata man, babae o matanda, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Hindi agad makapaniwala ang mga alagad. And that is very understandable. Sabi nga, hindi pa sila lubos na hinog sa kanilang pananampalataya. Mary stood strong and firm in her conviction, sapagkat alam niya, totoo ang dala niyang balita. In the early life of the apostles, as the first reading recounted, the apostle Peter and John said, "We cannot but speak of what we have seen and heard." Yan po ang sabi nila. Kayo na po ang umatol sa amin kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming mga nakita at narinig. Pangalawa, Jesus puts His trust in us despite our weaknesses. Alam na Jesus ang kahinaan ng kanyang mga alagad, matigas ang kanilang ulo, hindi sila madali maniwala, sinabi ng totoo, ayaw pa rin paniwalaan, pero si Jesus ay patuloy pa rin nagtiwala sa kanyang mga alagad. At yan din ang pagtitiwala na binibigay ng Diyos sa atin. He sees and understands our stubbornness and our reluctance. At siya ay patuloy na nagtitiwala sa atin. And gently and calmly, He sends us to the mission of proclaiming the truth about His resurrection. Na maging mga saksi tayo sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Sabi nga ni San Pablo, kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, tayo ng pinakakawawang nilalang sa buong mundo. Pangatlo, the truth about the Lord's resurrection remains an infallible truth of our faith. Hindi ito mapasisinungalingan. Hindi ito mababago. Ang totoo ay mananatiling totoo. Si Jesus ay muling nabuhay. Life begins from the time of our conception, and our life does not end when in death our bodies are finally laid to rest. Hindi naman po sa libingan natatapos ang kwento ng ating buhay. For a believing person, life comes from God, which in the end naturally goes back to God. Bakit? Sa Diyos po tayo nanggaling Sa Diyos din tayo magbabalik. And so, from death, we move from a life that is temporary to a life that has no ending. Sapagkat sa kamatayan, isinisilang ang tao sa piling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Death is not a way that leads to nothingness. Death is not a way that leads to uncertainty. It is a way that leads to God, who is our everything. And that is a way that leads to a life with God in eternity. Kaya mga minamahal na kapatid, sa pagninilay natin ngayon, naway ating maunawaan ng katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi kayang pasinungalingan. Kahit sa simula tayo magdududa, hindi agad makapaniwala dahil sa kakulangan ng ating kakayanan at kakulangan ng ating pananampalataya. Naunawaan tayo ng Diyos. Pero ang totoo,
ay mananatiling totoo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa biyaya ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Sapagkat dahil dito, nagkaroon ng kahulugan ng aming buhay at naunawaan namin ang katotohanan na hindi kamatayan ang dulo ng aming paglalakbay sapagkat ang buhay nagsimula sa iyo at ito rin ay magbabalik sa iyo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Sa lahat po ng tulong na pinapabot nyo sa amin at sa patuloy nyo pagtangkilik sa Daily Gospel Reflection, lubos po ang aking pasasalamat. Pagpalain po tayong makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.